me knowledge of it, and I know it, then thou shouldest be their doings. But I was like a lamb or an ox that is brought to the slaughter, and I knew not that they had devised devices against me, saying, Let us destroy the tree with the fruit thereof, and let us cut him off from the land of the living, that his name may be no more remembered. But, O Lord of hosts, that judgest righteously, that triest the reins and the heart, let me see thy vengeance on them, for unto thee have I given my cause. Therefore thus saith the Lord of the men of Anathoth, that seek thy life, saying, Prophesy not in the name of the Lord, that thou die not by our hand. Therefore thus saith the Lord of hosts, Behold, I will punish them. The young men shall die by the sword, their sons and their daughters shall die by famine. Sabay. And there shall be no more remnant of them, for I will bring evil upon the men of Anathoth, even the year of their visitation. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita, Panginoon. I pray kayo pangpala sa aming pag-aaral na makarelate kami dito, Lord, at paano malingkod niyo, Lord, ma-appreciate din namin, Panginoon, yung pinagdadaanan nila, at makita rin namin ang aming sarili doon. Pero kung po'y protektahan nyo, katulad ng Jeremiah, pero samahan nyo rin po kami, Lord, sa mas may serve you. Hindi kami matakot, Panginoon, makita namin judgment sa iba, o even minsan sa amin, sa group. Hindi kami galit sa inyo, kundi, Lord, ay magtiwala lalo. Doon po yung takot, but I pray na yung paggalang ang din. So, yung pinagalan namin, maging warning na rin para sa amin sa iba, Lord. Kita namin yung kabanalan, yung judgment sa kanila, tanggapin namin to, Lord. Hanggang po, Lord, kayo magpasmasuli, kayo prepare namin po sa isipan, kayo magpala. In Jesus' name we pray. Amen. Mahal ko na po. Hindi malamig. Okay, pwesto. Nadya sa bandang uli. Po. Dito mo na, Wad. Ano? Ako sa YouTube, Wad. Kalamigan kayo sa malamig. Dala kayong jacket, alam niyo naman. Actually, gusto ko palang subukan yung tatlo. Kaya ba tayo? Hindi, wag na. Ayun. Baka ma-album ngayon bigla. Nilabang subukan din na, no? Masakali na lang. Anyway. Ang title natin, review natin na for past 4 weeks. Naalala nyo pa, sa chapter 7, Trust ye not in lying words. So, subtitle yan, Harmful Results of Believing Lies. Of course, yung mga dyan, mga temple of the Lord. Naalala nyo? At ang pinaka-tema natin, mga kulto. Okay, so tayo din, huwag tayong titiwala sa mga bagay na temporal. Amen? Sa Diyos tayo magtiwala kung walang pagyayabang, kung ano man ang pag-aralan mo. Kasi wala yan eh. Nakawala yan, minsan. Mga maging katisuran pa, pera, kung ano man yan, posisyon. So, ganyan po yan kahit sa, naalala ko din kasi si Jamie, no? Alam mo na yun, nasabi ko ng madalas yung ano, di ba? Minsan may mga pain yung mga yan. Para salit na sa Diyos ka maglingkod sa kanila. Ganyan, talino ka naman. So, kahit sino sa atin, iba naman, pag wala ka masyadong pinag-aralan, parang tatapon mo na rin yung buhay mo sa iba. Pag nangakulag, ganyan po yan eh. Kaya naalala ko lang, so, trust ye not in lying words. Amen? Amen. Liars, huwag yung tiwala, huwag yung sinungaling. And then, Jeremiah 8, is there no balm in Gilead? So, hard to restore backsliders. So, pero pwede pa rin. Amen? Backslider ka dati, pwede ka ma-restore. Magpa-restore ka, magpagamot ka. Yung tanong dun eh, kaya tanong dyan, is there no balm in Gilead? Pwede ka namang gamutin eh. So, balik ka lang sa Panginoon. And then, Jeremiah 9, glory of the tender-hearted but valiant for the truth. So, medyo relate ngayon to kasi
Sa lingkod na naman ng Diyos yan. So, dinescribe po doon si Jeremiah, of course, siya ay tender-hearted. Umiyak siya doon eh. Diba? Ulit-ulit. Parang bumabaha nga yung uluha niya. Parang yun ang talinhaga doon. Pero, siya ay matapang sa katotohanan. Ganun tayo dapat. And last week, O Lord, correct me with judgment. So, mahaba pa to eh. Pero dito lang, receiving correction. Mas mahaba yung title natin ngayon. Pinakamahaba sa pinakamahaba sa buong mundo. Title natin ngayon, Let Me See Thy Vengeance on Them. Dito po yan sa bandang huli. Sa ganito po ang yung tema nito, mayroon tayong 4 points, 5. Pero sa bandang huli, mag-focus na naman kay Jeremiah. Sa mga lingkod ng Diyos, basically. Yung ibang tema dyan, yung usual na, maparusahan sila. Pero later, yung mag-focus kasi yung lingkod ng Diyos, talagang nakafocus sa iyan pag ikaw yung lingkod ng Diyos. Pansinin nyo yan. Kaya nga, nalitulat tayo sa Matthew, ano ba yun? 7 ba yun? O 5? 5. Yung lamp on a hill. Diba? So, ganun ka kahit nasa pamilya mo. Diba? Christian, sinong ilaw sa inyo? Ikaw yun, diba? So, dito sa subdivision, so, siyempre, tayo yun. Joshua, siyang ilaw dun. Dapat ilaw ka ba, da? Mga ampers, mas marami kayo. Baka naman, maging mabuting anak kasi kayo. Nag-pay niyo yung nanay niyo. DM yan, mga ito, marami kayo eh. Christian lang yung medyo dito eh. Si Rain pala. Si Pame, may kasama to. Si Peter, wala to. Ito yung Roble, kompleto minsan, no? So, ito, dinala na lahat. Kamusta pala yung nakikitira sa inyo? Doon pa rin ba? Doon pa rin? Okay. Kayo ilaw doon. Anyway, hindi na. Alis na rin. So, kasi minsan, hindi na madala. Okay lang. Ba't ako napunta doon? Lamp. Yan, title natin ngayon, Let Me See Thy Vengeance on Them. Medyo negative, di ba? Sa Tagalog, Lord, ipakita mo, gantihan mo sila. Iganti mo ako, vengeance. So, ito isa sa mga tema sa Bible na minsan nawawala na. Ginagawa ng society natin ngayon, kahit mga Christian groups, mga kulto naman, parang yung ugali at trait ng Diyos na ito, parang ginagawa nilang negative ba? Maggalit ka, masungit. Diba? Si Stephen, napagalitan ko. Naglumalaban yung puso niya, sa halip na, ay tayo, sorry po tatay, diba? Dapat ganun, diba? Alam mo mali ka, iba, ginagawa, masungit naman. Ganun ginagawa sa Diyos ngayon. Kaya tayo, balance tayo. Doon kasi yung ibang naulit naman na yung mga dito tema. Kaya, nadadaanan ulit natin. Pero, si Jeremiah nagsasabi, Lord, gantihan mo ako. Okay, at makikita natin mamaya, iganti mo ako pala. Ganun. Madalas po yan sa Bible. Okay, yung subtitle natin, Retribution Against the Persecutors of God's Servant. Alam niyo, retribution, ganun din yung ganti. Against the persecutors of God's servant. Ganyan po yan kasi minsan hindi ka pwedeng humingi sa Diyos, Lord, iganti mo ako. Isa ka pa, loko-loko ka rin. Wala naman. Kaya ang ginaganti ng Diyos, yung talagang hindi niya ginaganti yung sarili niya. Naglilingkod lang siya. Kaya ang Diyos ang gaganti sa kanya. Kaya yun ang mahirap salingin, yung mga godly. Amen? Pero makikita natin dito, siya yung tinira pa talaga siya. Anyway, ganda to. So kaya ulitin ko title natin is Let Me See Thy Vengeance on Them. Subtitle, Retribution Against the Persecutors of God's Servant. So isa-isay natin. So again, yung tema dito para sa ibang medyo lutang. Si Jeremiah is yung halos, siya na po yung huling prophet sa Judah, halos. Bago sila masakop, bago sila exile. Kaya mabibigat na to. So obviously may pag-asa pa sana nung panahon na yun. So hindi, doon talaga sila pumunta.
Kaya nangyari dyan, sa session natin, sabi dito sa verse 1 to 5, dyan, the word that came to Jeremiah from the Lord saying. So itong salitang to, ang Diyos na nagsalita, pinarinig lang kay Jeremiah. Okay? Ano sabihin? Hear the words of this covenant. Ano yung covenant? Kasunduan, no? Hindi lang basta kasunduan niya, parang kasal. Hindi basta-basta kasunduan niya, talagang till death do us part yan, di ba? Yung iba, contract, ano rin yan? Kontrata rin, covenant din yan. Pero to covenant ng Diyos sa Israel. Okay? And speak unto the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem and say unto them, thus saith the Lord God of Israel, cursed be the man that obeyeth not the words of this covenant. So matindi, no? Pag hindi ka sumunod, parang sa school, ano yung covenant niya sa school? Meron ba? Siyempre, huwag ka magloloko doon. Mapag-aralin ka dito, tuturuan ka. Siyempre, yung ba, may bayad, di ba? Wala. Pag wala kayong bayad sa school, ang nagbayad doon, yung taxpayers. Okay? Ayusin nyo pa rin, di ba? Daw ako hindi entirely agree talaga dun eh. But anyway, yun yun. Gusto ko sabihin dito, pag nag-breach ka ng contract nyo, di ba? Katulad nun, hindi ka pumapasok, huwag kang aasang papasa ka, di ba? At pag sobrang loko mo talaga, may ine-expel dyan, di ba? So, ganun din sa, yan, sa mag-asawa. Mamaya, mapag-usapan dito, no? Mag-asawa ka, may asawa ka, tapos kinakasama mo yung iba. Ano mangyayari doon? So, sira yung kontrata, di ba dapat kayo lang? Amen. So, pwede kayo demanda. Okay, doon ngayon, bihira nagdidemanda eh. So, maraming, gusto ko sabihin dito, pag ikaw yung sumira sa kasunduan, ano ka? Paparusahan. Pero ito matindi, curse. Kasi nga alam nyo lang, Diyos, hindi naman siya bumababa agad dito. Kitilang ka agad, hindi eh. Pero dahil siya pinaka-seryoso, pinaka-mabuti, tapos siya pa yung i-offend mo natin. Kaya matindi po itong curse. Magandang pag-usapan to eh. Pero ito, medyo bilisan lang natin. Pag sinabing curse, sasamain ka, di ba? Sinumpa ka. So, kahit pa hindi ka mahusgahan ngayon, sa immediate may paglalagyan ka. Yung sabihin. Amen? Kung sumira. At alam na natin, alam nyo nangyari sa Israel, ganun nga, pinarusahan sila. Pinangakuhan sila ng mabuting bagay, tinupad naman Diyos yung part niya, yung part nila, Israel, hindi nila tinupad. Kaya sila inalis doon, no? Pinarusahan, maraming namatay. At yun, tinanggal sila doon. Which I command your fathers in the day that I brought them forth. Yung covenant, yung nalis sila sa Egypt, maraming pangako doon eh. Pagpapalain ko kayo, dadaling ko sa magandang lugar. So, nasambahin nyo ako. Huwag kayong nasamba sa iba. And pansin nyo dyan, from the iron furnace. Alam niyo yung furnace? Nagbe-bake kayo. Dati, mga holnuhan niya. Holno, tama ba yun? Holno. So, what? Malaki yung yan, oven, okay? Apoy. Yung tawag doon sa Egypt, hinahalin tulad na iron furnace. So, hindi literal yun, ha? Ang nilagay lang sa furnace, di ba, si tatlo? Si Abednego, Shadrach, Meshach, Hananiah, Azariah, Mishael. Sila lang yun. So, yung sabihin ko lang dito, talagang pressure sila na nakaka sa Egypt sila. Biruin mo. Pinalito kasi nga, pinahihirapan na, ginugulpi pa sila. Inalis sila doon ng Diyos. So, salamat. Amen? So, again, pag yung pinag-usapan sa Egypt, lalo yung kaligtasan sa Egypt, inaalarawan din yung kaligtasan natin doon. Ibig sabihin, hindi natin kaya, sila hindi na kaya umalis doon eh. Pero tayo sa impyerno, hindi natin kaya umalis doon. Pero, umalis tayo, naligtas tayo. So, salamat. Sa Bible, paulit-ulit siya. Kaya dito, lagi pinapaalala sa atin. Kaya pag tinanong ko, ligtas ka ba? Hindi kita pinagdududa. Amen. Pinapaalala ko sa alalahanin mo yung ginawa sa'yo ng Diyos. Amen? Paulit-ulit yung tema na yun sa Bible. So, ganun sila. Inalis sila doon, niligtas sila. At nagkaroon sila ng covenant. So, ganun din ang church. Kaya may covenant tayo dito.
Okay, niligtas ka ng Diyos, maglilingkod ka ngayon sa Diyos, hindi naman agad-agaran, tinuturuan ka naman, inaalalayan ka. Pero ang goal mo, i-please ang Diyos sa buhay mo. Di ba? Maglingkod tayo sa Panginoon maayos. Anong ginawa nila? Ayun na nga sinabi. Ay, by the way, sabi dyan, so shall you be my people and I will be your God. So pag naglingkodan nilang tama ang Diyos, sila yung magiging people of God. So ang daming gusto linawin dito kasi iba sabihin, hindi kasi automatic na sa church, pag nasa church ka, ligtas ka na eh. Liligtas ka muna bago ka idadagdag sa church. Eh, kailan tayo tatawagin people of God? Yun ang tanong. Eh, sinabi na natin last time, sa Galatians, saka sa ibang lugar pa, tayo na yung people of God. Pero mas yung people of God. Iba pa ba yung sa sons of God? Children of God? May pagkakaiba kasi pag children ka, kahit di ka maglingkod, ligtas ka na eh. Anak ka eh. Pero, wala yung blessing sa'yo. Kaya mapapansin mo yung people of God, medyo ano yan, na tinutukoy. Pag wala ka sa church, people of God ka ba? Parang hindi, di ba? Ayan, pero kaya ang pangkalahatan, yung church, yung people of God ngayon. Kaya sa kanila, may condition, ganun din. Hindi ka naman naglingkod. Paano kita tawagin people of God? Eh, people of God, collection ng mga tao, nakikilala sa Diyos. Dahil Diyos yung, totoo yung Diyos nila. Ilan sinasabi dito? Okay, kinote din to sa, di ba, sa Ephesians, then sa Ezekiel. So, ganun po yun, ha. So, hindi natin mag-elaborate dyan. Basta ang idea dyan, iligtas sila ng Diyos, dapat maglingkod sila at maging pleasing sila sa Diyos. So, yan ang ginawa nga nila. Ay, by the way, ito po pala. 1 to 5 pala to eh. May point ako dito, ha. That I may perform, pag sila na yung people of God, saka daw, that I may perform the oath which I have sworn unto your fathers. Diba? Abraham, kasi may pinangako sa pagpapalain sila. Ngayon, kung loko-loko sila, pagpapalain ba sila? Nakita niyo yun? May condition po yan. Ganon din sa atin. Kaya pansinin po yung preaching na iba talaga nakakalito, malilito ka eh. Puro ganon yun. Laging ina-assume. Naku, napakadelikado nun. Kaya isa-isa natin yung Bible eh. Walang bulahan dito. Amen? Hindi ka people of God or hindi ka pagpapalain ng Diyos. I mean, pag ikaw, wala ka naman sa kalooban ng Diyos. Masalamat na pag naligtas ka, magloko ka, at least ligtas ka, pero sayang na sayang naman yung rewards. Saka yung maayos na buhay dito. So sana makita niyo yung pagkakaiba doon. Yan, that I may perform. So pag sila yung naging people of God, I will be your God. Doon niya, tuto pa rin yung sinumpa niya, no? Kasunduan nila. Na, ano daw? To give them a land flowing with milk and honey, basically blessings yan. Maapaw na blessing na parang ayaw matumigil. Pwede ba yun? Ngayon ganon, maniwala kayo. Kaya minsan wala tayong makitang ganyan kasi wala tayo siguro sa ganong lugar. Wala tayong kilala, di ba? At ang blessing, di lang pera. So yun na. So yung point number 1, verse 1 to 5. Bihira, 20 minutes na agad yun. Ay, ako. Don't hate the messenger. The message is from the Lord Himself. Napansin niyo kanina, di ba? Kaya binigyan ko ng ano yun eh. So pag may narinig kayo dito, I'm sure. Kasi ganyan talaga minsan sa church eh. May mga nahuhuli spiritually. Pag nahuhuli ka spiritually, hindi ka at pace sa mga lumalago, tsaka sa pastor mo, minsan, pag may narinig ka sinabi, ako na naman. Gano'n si Jeremiah, parang magagalitan pa si Jeremiah. Eh, sinabi lang naman sinabi ng Diyos. Yung mga binanggit natin yun. Eh, lahat, sa Isaiah, gano'n din sinasabi. Point number 1, don't hate the messenger. Kung sakali lang na hate tuloy, na hurt ka dyan. Never ko kayong hurt ng gusto ko lang. Amen? Never. Kasi nga, inaalagaan ko kayo. Alala ko to yung time ko rin ganun. So, buti na-realize ko din yun. Do yung iba talaga nun, alala ko sa dahil may bumubulong-bulong dun. Si Pastor, kaya sabi doon, may mga loko-loko kasi dun din eh. Dali ha. Sabi doon, pinapatamaan ka na naman. No? Ganun yun, minsan nagkatabi yan. No? Pag may nasabi, ganun. Ikaw yun, parang sabi. Ganun. Kaya ganun ha. Matapay mo, tapikin. Sabi pa yung, reverse psychology na naman si Pastor. Ganun. May style tayo dito, pero never yan ang negative.
Parang isang tatay sa anak. Amen? Pinapalo nga yung anak eh. Pero, para sa kanya pa rin. Okay? So, yun. Kaya, ayun. And then, 6 to 8. So, sinabi niya na yun, ha? And then, may sinabi naman ang Diyos kay Jeremiah pa rin. The Lord said unto me, proclaim all these words. So, sinabi niya na yung sasabihin niya. Medyo mabigat na yun. Pero, binanggit pa kung saan. Kasi, alala ko na naman tuloy yung mga nag-preach kung saan-saan eh. Nag-preach, wala naman nakikinig. Nakikinig, mga kotse. Dumadaan lang yung mga kotse, pero So, mag-preach ka, siguraduhin mo, ang Diyos din nagsabi kung saan ka mag-preach. Amen. Amen? Kaya tayo malino tayo. Ang gospel sa labas, pwede na dito pag may bisita tayo. Pero dito, para sa mga anak na ng Diyos, para matuto, para magamit ng Diyos, malino, spiritual. Ganun po yun. At yes, may mga applicable sa inyo, may mga applicable sa iba. So, sa labas, mga di paligtas, maligtas muna. Hindi natuturuan yung di ligtas. Amen? Ligtas ka na, yan. So, dito, ang instruction sa kanya, cities kasi alam nyo yung Judah, saturated na po na salita ng Diyos yan eh. Yung Israel niya is, yung Northern Kingdom, naghiwalay na sila. Nakita na nila yan eh. Okay, mga tinignan ko ulit yung time na, hindi pala abot ng 200 years, mga 150 years lang. But anyway, ganun pa rin. So, naging example na masama yung Israel, dapat di nila siya gumaya eh. Yung Judah, pero gumaya pa rin sila. Kaya sabi dito, i-preach mo to, lahat sa kanila. Amen? Kaya ako, ayoko dito may absent, kasi may finish na ako, sa halip na narinig, natutunan mo na, wala ka naman dito. So sa lahat ng dapat makarinig, sa streets, and then sa cities, basically lahat. Hear ye the words of the covenant and do them. Okay, pakinggan nyo, alamin nyo, intindihin nyo, at saka gawin nyo. Amen. Ganun tayo dito, may nalalabuan ba dito sa objective natin dito? Di ba, parang gano'n, kaya nakakalungkot, di ba? Ewan ko. Nag-preach about soul winning, pero siya hindi nag-soul winning. Ano yun? Ang lapo na siguro. Anyway, ano ba? For I protested. Ano yung protesta? Alam niyo yung protesta dyan? Ang Diyos, siya mismo nag-protesta. Kasi pinapaalam niya na hindi ko gusto yung ginagawa niyo, hoy. Unto your fathers, matagal na, in the day that I brought them out of the land of Egypt. Napakatagal na ng timeline na yun, di ba? Judges pa, conquest stage, and then kings. And then ito, paalis na sila dito. Even to this day, rising early and protesting, saying, obey my voice. Kaya, tabaho ng pastor, hindi natatapos yan eh. Ganyan yan. Kaya nga nalakot si pastor dito, di ba? May sakit na nga. Yung mga time kasi pinapakinggan ko yung preaching doon. Na-appreciate kasi siya hirap na. Kailangan may bumanat, hindi pwedeng wala. Siyempre, yung mga preacher na hindi naman pastor doon, siyempre, paano lang yun. Kapatid, dapat ganito tayo. Tama po ba? Ganun lang naman yun. Pastor ko, hindi ganun. Alam mo yung nangyayari. Ganyan po yung lingkod ng Diyos na na-appreciate natin. Amen? Amen. Ayan. Yet they obeyed not. Ang paulit-ulit, ano yung paulit-ulit sinasabi dito? Yung soul winning lang na yan, medyo nagkukulang na tayo. Napansin ko, minsan, yung hirap naman pilitin. So, nasa inyo rin naman yan. Siguro, tinitimbang nyo, sayang naman yung aking oras. Paano nasayang yung oras natin? No? Hindi sila sumunod, nor inclined their ear. Alam nyo, inclined? Nakita na ba kayo ng kausap pag kayo yung kausap, di ba? Di ba, pag gusto mong pakinggan talaga, may sinabi, either nanghihiya, ganyan ka pa di ba? Ano yung kasi gusto mong malaman? Ito mga to, sumisigaw na kayong preacher, hindi mo lang andaw. Sa panahon natin ngayon, ganyan na po pag may nakikita nag-preach, yung iba, hindi lahat. Sana kayo, hindi. Alam ko na yung mga sabihin dyan. Diba? Isa kaya gusto makinig tayo. Ni ayaw makinig. Kung mali ka, kung mali ako, at least pakinggan mo ko. Palibasa kasi na-biktima ng mga kulto yan. Pero still, imagine nyo kung tama tama namin pinapangaral natin. Sila ganun.
Mga totoong prophet to, hindi pinakinggan. But, ano yung kabaligtaran? But walk everyone in their imagination of their evil heart. Ang dami nito, no? Paano ka lalakad? Dito dapat yung title actually. Kaya nakita ko kasi yung tema sa no? Anyways, paano ka lalakad? At by the way, bakit hindi nakikinig yung mga yan? O kahit kayo minsan, paano apply nyo yung sarili nyo. May mga bagay, for example, sige, magaling kang umaten. Pero pag bigayan na, tights na, ay, biglang sumasarado yun. Tama ba? Hindi. Alam ko yan. Galing tayo dyan eh. So, bakit? Binigay dito kasi lumalakad daw sa imaginator evil heart. Ganyan po yan eh. Kahit kunwari, yung mga ano natin dito, di ba? Sinabihan mo na, wag yan ang wag yan ang love life. Di ba? Pagpaliban mo muna, isigaw na ako dito eh. Bakit di pa rin nakinig? Okay, ano nyo na yung kung anong kasalanan yan? Okay, hindi nagtatay si ano ba yan? Di umaten, late, di nakikinig, di umaawit eh. Gaano kahirap yun? Bakit? Kasi meron ka nilalakaran. Kaya madalas, hindi nakikinig, at least sa bagay na yon, kahit di ako mag-tice, bahala, kaya rin pastor yun, trabaho siya mag-isa. Nakita niyo yun? Yun ang nilalakaran mo. Pag hindi ka umatin masyado, hindi naman mawawala. Tuloy pa rin ang service kahit wala ako dun eh. Tama ba yun? Bawat service dito, supposedly, naututo tayo, naututo ka. Kaya pag iniisip mo yun, wala lang yan, alam ko na yan. Yan yung mga imagination, ng evil heart. Imagine nyo na. Ano natin dito, ilista mo lahat ng kasalanan, ano pa? Yan, basta, kaya hindi nakikinig. Amen? Yan yun, kaya huwag tayong imagination masama pa. Naalala ko na si Daniel ngayon, kayo ba doon kaya hindi nakikinig pastor, matbaba yung tingin kayo pastor. Alam niya rin yun. At alam ko rin kasi nakinig ko rin. Sabi nga, gawa mo ni pastor, mali pa. Yung pa nakita mo. Hindi naman sinabing perfecto yung pastor eh. Ginagampanan lang yung dapat niyang gampanan. Masama pa yung may mga mayabang din kasi. Kaya dito, balik tayo dito. Anong kalalagyan itong mga to? Therefore, I will bring upon them all the words of this covenant. So, ayaw mo marinig, lalo paparinig sa'yo. And then, which I command them to do, but they give. Paulit-ulit to eh. Tuloy ko lang na. The Lord said unto me, anong point ko pala doon? Ang paulit-ulit na tema doon, alam na nila yung commandment ng Diyos. No? Kaya ang point ko dyan, they are witnesses themselves, they can deny or admit. Ibig sabihin, ganito po yan, pag nag-preach ka, or may inaakay ka, sa pamilya mo, inaakay mo. Huwag kayo kasi yung tayo mga natin ngayon is yung servant of the Lord. You know? So, aasarin tayo. Sa point number 1, don't take the messenger. Pag kinaasaran ka, don't take it personally. Kaya sila asal sa'yo, asal sila sa message, asal sila sa Diyos. So, don't take it personally kasi madalas dyan tayo nanghihina sa totoo lang. Aminin nyo hindi. Pag pinakitaan ka ng, right, tumatalak yung mata, minsan iniisip mo, personal yun eh. Naawa ka sa sarili mo. Dito ka maawa kay Jeremiah, hindi siya naawa. Matapang to eh. So, sana ganun ang makita natin sa sarili natin. Amen? Amen. Yung point number 2, alam na nila yan eh. Kaya nga, asal yun sila eh. So, kailangan mo lang ulitin, maging matapat kang lingkod ng Diyos. Sabihin mo yung dapat mo sabihin. So, alam na rin nila yan. Okay? They are witness themselves. So, 9 to 10. The Lord said to me, a conspiracy is found among the men of... Alam niyo ba yung word na conspiracy? Sa panahon natin, usong-uso yan, di ba? Conspiracy theory. Sinong hindi pa nakarinig nun? Sino nakarinig na no? Conspiracy theory. Sinong hindi pa nakarinig? Ngayon lang. So, narinig nyo na lahat. Ano yung ibig sabihin conspiracy theory? Ano yung sabihin ng conspiracy? Conspire. Akala ko narinig nyo na. Saan?
Naalala ko, bata pa ako na to. May napanood akong pelikula, sorry Pero alam ko na kung saan papunta yun Sabihin ko na sa inyo, kasi yan ang uso ngayon conspiracy. Pag sinabing conspire, nagkuntsabahan. Okay? Pag conspiracy, ito yung pinagkuntsabahan nyo. Ano ba yung mga madalas pinagkuntsabahan? Nakaw tayo. May sirain natin Diyos, mag-chismisan tayo dito. Yan. Ano masira kung ano man yan. Nakaw tayo. Paano mo nakaw? Hindi, ganito lang yan. Yan. Conspiracy tawag doon. Kaya naalala ko, bata pa ako noon. May pelikula sino man yun? Sino yun? Si ano? Ayan, tsaka si lalaki. The Passion of the Christ. Sino yun? Braveheart. Sino yun? Nakalimutan ko tuloy. Basta yun. Mel Gibson. So, ang kanyang papel doon, loko-loko siya. Actually, hindi siya loko-loko. Kaso, may alam siyang conspiracy ng gobyerno. Alam niyo na yung conspiracy ngayon sa gobyerno. Alam niyo yung conspiracy. Ito, magnanakaw. Kailan lang, di ba? Ano na may nabalita? Ba't nagbabaha? Binigyan na nga sila ng pondo. Saan napunta yun? Ganun pa rin. Binulsa lang yun. Ba't walang nakulong? Usapan yun, kasama rin sila Pati itong media, ganun lang yun Babalita lang para makasama yung mga tao. Bandang huli, hindi naman nila ipa-follow up yung kwento. Yung kwento nila, puro artista. Loko-loko din yung media So anyway, itong si Mel Gibson, alam niyang may conspiracy doon sa lugar nila. Ang problema, siyempre mag-isang tao lang siya, ina-expose niya, paano mo nalalabanan yung mga yan, di ba? Ang naging nagkwento tuloy ako, ginawa, drinag siya. Parang hindi siya paniwalaan. Drinag siya. Sumingit lang yung kwento ng babae doon, na kaya siya in love siya sa babae. Pero, siningit lang yun So, pero kahit bata pa ako, naintindihan kong yung pinaka-tema nun, gano'n na ginagawa sa atin minsan. Pansinin nyo, tayo nag-face tayo ng katotohanan, ano sasabihin sa'yo? Pag wala nang masabi sa'yo, baliw yan Kaya, hanggang pakinggan yan, di-dismiss ka agad. Tama, mali? Kasi nasabi ko sa inyo to. Kaya dito, a conspiracy is found among the men of Judah. So, nagkukuntsabahan sila, and among the inhabitants of Jerusalem, they are turned back to the iniquities of their forefathers. So, mga loko-loko yung tatay-tatay nila, ninuno nila, ginaya pa nila. So, supposedly hindi na, kasi may pinarusahan na nga ng Diyos yung mga yun So, magkakaroon kahit sa mga anak nyo, for example, anak ko kunwari. Siyempre, ganito gagawin nyo okay yung, ano ginagawa nyo? Huwag kayong maglalaro ng oras ng aral. Siyempre, gusto ko maglaro, ako rin. Huwag nga sabihin kay tatay, ganyan lang naman yan Sapul ba kayo? Hindi. Nasapul na sapul. Yan gagawin nila, alam nila hindi tama yun, pero, gusto ko rin yan. So, huwag natin sabihin. Ganyan lang yan Kahit sa gobyerno, ganyan din yan. Itong mga to, alam nilang ginawa ng mga tatay-tatay nila, alam nilang mali, pero kaya may conspiracy para hindi mahuli. At magawa nila yung gusto nila. Naintindihan nyo na? Kaya they turn back iniquities to their fathers, bumalik sila kung ano ginagawa dito. Mamaya makikita natin, nabasa na natin kanina, di ba? Sumamba sa Diyos-Diyosan, ano pa yan? Which they refuse to hear my words. Okay, kahit dito po Kahit sa church, kaya pag matagal ka na sa church, alam mo yung galawan dyan Hindi po lahat ng andito nakikinig. Yung iba nga kasi tatay ko andito Sana huwag kayong ganun may mga bata especially. Sino sa palagi nakikipag-joke-joke ako sa inyo dito? So ayaw nilang makinig. At alam niyo, pag hindi nyo gusto sa tunay na Diyos, meron kayong kalalagpakan Lagpa kayo ngayon sa mga Diyos-Diyosan. Ganyan din po sa mga religion dito. Kaya yung iba napunta doon at gustong-gusto nila doon. Bakit kaya? Hindi naman ligtas yung mga yun. Kasi ayaw nila dito Parang nasusunog sila, naisilaw. So kaya yan nangyari sa Israel and Judah. Broken my covenant which I have made with their fathers.
Anong point natin doon? Isa conspiracy, okay? Pansin nyo to ha. Conspiracy is harmful and secretive. Kahit sa panahon natin ngayon, ano yung pinakamalalang mga kasalanan, mga krimen? Hindi naman yung ginagawa ng isa, dalawang tao. Alam nyo, narinig yun ng sindikato na tinatawag. Ayun, organized crime yun. Malaki po ang ano dyan. Ang parusa dyan. Kunwari, ikaw yung, ang tawag ba dyan? Mastermind. Kahit hindi ka nagnakaw, hindi ka pumatay, ikaw yung boss, ano yan, kamatayan ng atol dyan. Kasi nga, matindi. Sobrang ano gangster, yung... So, nangyari po sa Juda yun. Pag meron ng mga ganyan, kahit sa church, lalo na, walang sanang gano'n, no? Pag lumalaki kasi yung church, may ganyan po, maniwala kayo, kaya nga sabi ko sa inyo, pag lumalaki yung church, pag meron kanya-kanyang interest na yan, no, si pastor may sakit na, sinong next na dapat? Ay, dapat yung anak ko. Ay, dapat yung kaibigan ko. Ay, patayin na. Sisiraan na yan. Intindihan yung conspiracy. Siyempre, yun ang Diyos nun. May mga batas yan tinuro, yun ang dapat sundin para tuloy-tuloy ang tamang gawain ng Diyos. Nakikita? Kaya ngayon nga, conspiracy is harmful and secret. Beware, be aware, and beware. Ngayon, yung ganito kaliit, medyo di pa problema yan. Pero pag habang lumalaki, yun naman ang goal natin eh. Matik naman yan eh. Basta lumalago ang gawain, dadami tayo. Mag-ingat kayo sa mga taong, yan. Uy, dapat ba ganun? May problema ka sa pamalakad ni pastor, sabihin mo kay pastor. Amen? Huwag mo siya kaya sabihin. Ganyan yung madalas, nag-uumpisa lang. Ganyan lang, nag-uumpisa yan. May problema ka pala. Yan o, sabihin mo. Ang dami ko narinig na ganun. Nakita ko talaga hindi rin nagtagal yung mga ganun kasi hindi kontento, may reklamo ka pala, ayaw mo naman sabihin mo sa ano. Mali yata yun eh. No, meron na tayo ganun. Kasi sinabi sa kanya ko sinabi. Iba yun, amen? So anyway, ano pa? Bakit tayo medyo okay pa tayo kasi nga, pero kung sakaling dumami tayo, hindi ko alam. Kaya dapat alam niyo yung mga ganitong bagay, amen? So mag-ingat tayo doon. Pag nagko-conspire na yung ano, pati ka alam. Eh, lalo pa kayo, may mga GC na, ang daling magkontsabahan. Eh dati, makikita ko yung nag-uusap yung mga yun, tapos, mga ginagawa nung pinag-uusap. Eh ngayon, nasa GC na lang eh. Oh. Kaya mag-ingat kayo dyan ha. Pag ganun nangyari sa Juda, bandang huli sila ay nag-backslide at therefore nagkahawa-hawa na sila ay pinurusahan ng Diyos. So, alam nyo na yun. Okay, number 1, don't hate the messenger. Number 2, they are witnesses themselves. Yung mga taong naging ministeryohan natin. Number 3, conspiracy is harmful and secretive. Be aware and beware. And then itong 4, medyo mahaba, no? 11 to 18. Ito na. Sabi ko na mabilis, binasa natin kanina ito. Sabi, therefore, that saith the Lord, behold, I will bring evil. So, mahusga na sila. Okay, medyo... Sabihin ko na agad yung point, no? Enemies of God will be punished, no escape. Sigurado yun. So, anong lesson para sa atin noon? Una, huwag kang nandun. Huwag kang maging isa doon sa mga paparusahan pala ng Diyos. Ingatan mo yun, ha? Hindi ka kasama doon. Pero, another lesson kasi dyan, hindi ko na sinulat dito, pero, yun nga, huwag kang matoksong sumama doon. Huwag ka rin mainggit doon. Huwag kang manghina sa sarili mo, sila, carnal sila, tapos ako, ganito, tapos, may-discourage ka na. Paparusahan ng Diyos yun. Gusto mo ba yun? Dahil hanggang 18 to, sabi dyan, I will bring evil upon them, na hindi sila makakawala. Tatawag sila sa akin, bandang huli, hindi sila papakinggan. Gusto mo ba tumatawag ka, hindi ka pinapakinggan? Nay, gutom na ako. Ikaw ang tigas ng ulo mo. Pinalayas ka kung sobrang tigas ng ulo mo. Okay? Then shall the cities of Judah and inhabitants of Jerusalem go and cry to the gods. Yan. So dahil sa Diyos-Diyosan sila naglingkod, tatawag sila ngayon. Anong gagawin ng Diyos-Diyosan? Siyempre, wala. Nakakasar yung gano'n, di ba? Kahit naman tabagan, pag nag-soul winning tayo, anong uhugutin ng mga hindi naman nag-aaral ng Bible? Wala. Hindi, mas magaling tayo, pero ayaw nang patalo sa puso, di ba? May ego kasi yan eh. May pride. Kasi walang masagot eh. Sino bang sinamba mo kahit linggo-linggo ko dyan nasa kapilya kung saan man yan? Wala eh. Kaya siguraduhin nyo sa Diyos kayo naglilingkod.
Ngayon, nakikinig kayo, inaalam nyo ano sinasabi mo sa akin, Lord. You pray, you learn. Kasi pag ang ibang sinamba mo katulad, yung iba, nagtitiwala, yan, kung saan man yan, sa edukasyon, sa pera. Yung pera, ang bilis mawala. Kahit po edukasyon, kahit sino ka pang ano, sabi nga sa inyo, magkilala akong iba, lagi ko sinakwento sa inyo. Na ano ng kulto, ano kasi siya pupulutin niya yun. Kawawa yun. Iba naman, karamihan sa atin, Katoliko dito. Saan pupulutin yan? Okay, so mag-ingat. Kailangan sa Diyos tayo tumawag. At yung mga yan, paparusahan niya. Basta gusto kong sabihin nito, for according to the knowledge. So, ito na yung mga ano nila bakit siya pinaparusahan. Marami silang Diyos-Diyosan. Samantalang originally, isa lang talaga ang Diyos nila. Kaso, unti-unti nga yan, kahit nung sa church, naiiba yung takbo ng, kasi pray natin siya, basta parang mag-aano na ibang version eh. So, dyan nag-uumpisa yan eh. Amen? Kasi nakakita mo kung saan devotional, Spurgeon, mukhang magaling daw to yan, Prince of Preacher, aralin. Sinabi niya yun, tama yun. Tama agad. So, unti-unti sila, isa lang ang tunay na Diyos, bakit ang daming Diyos-Diyosa na sa Juda ngayon? Ganyan, unti-unti lang, unti-unti. Sa churches, ano yung pumapasok? Pastor, dapat, anong ginagawa nila ngayon? Music, ano man yan. Yung preaching, may style po ng preaching na alam mo agad na ginaya to sa mga Pentecostal. Alam mo agad Pati yung mga practice, pati yung dating daan pala, parang mga Pentecostal na rin Parang hindi ko maniniwala kasi parang dating nila na biblical May sayawan na rin. Si Daniel Lason, pag pumapasok pala yun, parang si kanina pumasok ako dito, walang ganun. Mabuti naman. Si ano yung naggagawa ng mga yan? Yan. So yan, maraming silang Diyos-Diyosan. And then, ito dapat yung title din natin, That Shameful Thing. No? Nakakadiri kayo, nakakahiya kayo. Bila tunay ang Diyos nyo, tapos sasamba kayo sa Diyos-Diyosan. Yun na kaya alam sa church natin, ganyan, King James tayo, soul winning tayo, hard preaching tayo, makatotohanan tayo, walang compromise. Alam nyo, pag pumasok na alam mo na pumapasok, bakit? Ba't tinataas si kapatid kahit adultery? Ano naman yan? Kaya fornicator yan, bakit si Brad? Hindi sinasabihan ganyan. Ano pa yung nangyayari sa mga ganyan? Yung mga church na ganyan, mga Baptist po to. Yung mga official sa kanilang church nila, mga malambot na sa bakla, parang sa SBC, mayaman yun Sa kina Paul Chapel, yan ang dyan. Hindi nyo kilala yun, pero yung mayayaman, malalaking Baptist yun. Yung official nyo dun, ini-endorse mo yung bakla, tapos yung isa naman nag-preaching, parang hindi mo alam kung bakla o... Pero yung kilos, bakla Ba't nag-preach yung sa harap? Yung tanong. Kasi, compromise na sila. Ano ba yung mga pwedeng Diyos-Diyos yan? Pera nga, yan. So, sana hindi tayo umabot sa ganyan. Hindi talaga dapat. Hanggat po yung pastor dito, paano pag wala na ako? Kayo na lang. Ang tawag ng Diyos dyan, that shameful thing! Kadiri naman yan, bakit nagkaroon ng ganyan? Ibang church yung kahit mga Baptist naman, ika-aawit, alam mo, maikli yung hindi masabihan kasi anak ni ganyan yun. So, iwasan natin yung compromise. Kasi, bandang huli, by the way, dalawa pala to So, the enemies of God will be punished, no escape, pero special mention ito sa number 1, idolatry. And then, laktawan na natin yan. Ano pa yung special mention na kasalanan? Una, idolatry. Pangalawa, sabi dito, what hath my beloved to do in mine house? So, sino yung beloved dyan? Ang Diyos na nagsasalita.
kinukumpara niya yung Judah na kanyang parang asawa, hindi obviously ano, pero parang mahal niya kasi, mahal niya kanyang asawa, di ba? So, yung asawa, kayo lang. Anong ginawa ng Judah? Seeing she hath wrought lewdness with many. Pag sinabing wrought, ginawa. Pag sinabing lewdness, alam niyo na ba yan? Ano yung lewd? Lewd women. Bastos, di ba? Kabastusan. Ano sabihin nun? Katulad lang yan. Bagay, itong mga artista, ganyan ng ano yung politiko, ganyan talagang buhay niyan eh. Ikaw ba, asawa mo, ano mo, parang papangala, parang ano ito, i-display mo, display lang eh. Pero, hindi yung, di ba? Uy, sexy yung asawa ko, mas babaan mo pa, mas iksiyan mo pa. Buti yung hanggang doon lang. Obviously, hindi sinabi kasi dito eh. Pero madalas sinabi din sa Judah tsaka sa Esther yung adultery talaga. Okay, sa Diyos-Diyosan. Anong sabihin nakipag-adultery sa Diyos-Diyosan? Anong sabihin, sa halip na asawa mo lang, mamahalin mo ng ganon, ba't meron ka pang ibang mahal? Parang ganon. Nakikinig ba? Pwede nyo apply sarili nyo yan. Minsan kasi, sabi nga sa inyo, pag sa church, late ka. Pero pag sa trabaho, kulang na lang eh. Ikaw na magbukas ng school nyo. Ba't ganon? Sino mo mas mahal mo? Amen? Pati yung pera natin, saan napupunta yan? Anong ginagastusan mo? So ano pa yung kinukumpara dito yung kung paano nila pinagpalit ang Diyos. Sabi pa dito, and the holy flesh is passed from this. So context ulit. Kung ikaw kabastusan, pumapatol ka sa hindi mo asawa. Kabastusan yun, di ba? Yung sabi dito, the holy flesh is passed from thee. So, gusto ko rin maging title sa kanya kasi hindi yun yung pinaka isang maliit na point lang to. So, isabihin lang doon, naroon namin ito dahil sa Proverbs. Pag ikaw, sama ka na sama, gagalahin ka ba ng anak mo, ng asawa mo? Yung normal di mga abnormal katulad ni alala ko tuloy si Peter Tanchi. Hindi lang pala isa ng rape sa anak niya. Ay, hindi maganda yun pero yung ano kasi nila doon, kakaiba eh. So nakikita niyo yung tindi ng galit ng Diyos dito. Amen? Bastusan, pumatol kung kanino. So yung kanyang laman daw ay supposedly banal. Natindihan niyo ba yun? Sa isa lang dapat yan, isa lang asawa mo. Kaya ito yung matindi. Pansinin nyo kahit yung mga classmate nyo tsaka sa Hollywood, gusto naman yan, pag bastos yan, madalas sa hindi, either bakla, yan naman obviously yung bakla, lagpas-lagpas na yan. Pero kahit di bakla, mga adulterer, tulad ni si Vic Soto, yan. So puro ang ginagawa niyan. Pag gumawa ng kasalanan niya, anong gagawin niya? Mag-isisi ba yan? Ay, sorry, sorry, nagmura ako, sorry, nagbastos ako. Yan. Tatawanan niya pa ito sabi dito, when thou doest evil, then thou rejoices. Nagsasaya pa. Diba? Ganyan pala yun. Naalala ko ngayon, ang uso daw ngayon, yung red line, tama ba yan? Nakikita ko yun, parang Korean sa akin. Inano ko rin kasi may nagsabing mga Kristiyano doon. Dito pinagmamalaki pang kani-kanino na raw sila. Ano pa yung sabihin nun? Ganyan na ngayon. Pinagmamalaki. Nakailan ka na ba? Yung mga ganong di ba? Katulad ng content tatanungin yung babae, nakailan ka na? Ngayon, nahihiya pa, mga siraulo ng mga ito Totoo lang Pero ito example, may mga ganun tao daw talaga. Kahit sa church, mag-iingat kayo. Yung iba dyan, pinagmamala. Ito naalala yung nakwento, hindi ko pa nakwento sa akin, di ba? Sabi si Unggoy. Alam mo agad sa sinasabi pa lang Pag pinagmamayabang pa niya lalo yung kasalanan, matindi na yan. So yung Judah, ganun daw. Tuloy lang natin. The Lord called thy name, a green olive tree, fair and goodly fruit. Ay, maganda palang tawag sa kanya Sandali lang. Tingnan mo ano nangyari. Nung una, alam niyo yung Judah, holiness to the Lord, yun ang tawag sa kanila Kasi talaga pag kinumpara sila sa ibang bansa, maayos sila, malinis. So, ganun ang tingin sa kanila ng Diyos originally, kahit sa atin. Pero ano nangyari sa kanila? With the noise of the great tumult, He hath kindled fire upon it. Sinunog din sila ng Diyos. By the way, ang sinusunog, madalas yung Sino? Sa puno, sa mga sino sinusunog? Yung mga lanta na
Ito, green pa. So, ang sinasabi ng Diyos dyan, walang pakialam kung bata ka pa or what. Pag loko-loko ka talaga, pwede kang mauna. Husgahan ka ng Diyos. Okay? Tuloy ko lang ha. For the Lord of hosts that planted thee had pronounced evil against thee. Hindi nyo ba yun? So, ang Diyos na nagtanim, gusto niya maganda, pero pag siya na naghusga sa iyo, ito kasi minsan may idea tayo ng ganito eh. Ay, tatay ko yan, anak ako yan, di ako gaganyanin yan. Kaya minsan hanggang tayo sa pastor, di ako gaganyanin yan. Eh pag mahina na yung pastor, di niya alam yung mga prinsipyo, or mahina nga, minsan talaga, sige, pabayaan si kapatid. Ngayon, talaga, madalas tinotolerate naman talaga, pero minsan may mga something na hindi na pwede. Ito nangyari sa kanila, parang naalala yung Jeremiah 7, di ba? The temple of the Lord. Hindi tayo paparusahan ng Diyos. Temple, nandito eh. Ganon din dito. Huwag kang pakasiguro. Amen? For the evil of the house of Israel, so sobrang na kasi silang kasalanan. No? Yung provoke is, yung inasal talaga nilang Diyos to the point na talagang napilitan or something. Anong gano'n. Anong ginawa nila? Hindi yan simple ha. They provoke me to anger in offering incense to Baal or Baal, demonyo. So, pastor, di namin ang gagawin. Sana nga, hindi natin gawin. Pero again, may mga representative niyan. Alam niyo yung mga kulto, maniwala kayo na. Banggit ko kanina si Daniel Nason eh. Ganun din yung mga iglesia ni Manalo. Pare-pareho po yan, may ibang level lang. Ngayon, yung ba, minsan, baptist, ginagaya nga yan. Kaya mag-iingat. Ayun, so ano yung pinakamalalang pwede mong gawin ng isang Kristiyano? Obviously, yung mga unbeliever, sky's the limit yan. Okay? Pero kahit Kristiyano minsan, huwag kayong, alam nyo yung kinakasara ng Diyos eh, di ba? Kaya nga dito, binabala sa ating preaching, hindi yung pwede sabihin, hindi mo alam. Amen? Kunwari, anak ko pa, sige, Stephen, nagbakla ako kunwari. Talagang magagalit ako. Hindi mangyayari yun. Pero, sakali lang. Anong ayaw ni tatay? Anong gagawin ko? Parang ganun ang ginawa nila sa Diyos eh. Isa lang ang Diyos natin, yung tunay na Diyos. Hinampa yung Satanas. Like ko lang, and the Lord that given me knowledge, ayun na pala yun, no? Last point, second to the last, yun nga, yung hanggang 18, ito yung mga judgment ng Diyos sa kanila. Sinabi lang sa 18, bandang huli na, so sinabi ng Diyos kay Jeremiah ano yung mangyayari. So yung magandang point dito, pag ikaw lingkod ng Diyos, tapat na lingkod ng Diyos, may mga bagay na alam ka, hindi alam ng iba eh. Amen? Sabi nga ng sabi sa meme ulit, no? Kasi ngayon, may nabalitaan lang doon sa ibang bansa. Ano yung latest ngayon sa ibang bansa? Alam mo agad eh. The world know what is happening. The Christians know why it is happening. Amen? Sila alam lang nila anong nangyayari, pero tayo, lalo yung mga babad sa salita ng Diyos, alam natin bakit. Hindi tayo nagtataka, bakit kaya dumadami bakla? Tayo alam natin. Kasi isa yan sa manifestation ng talagang lumalayo na yung tao sa Diyos. Okay? Bakit kaya gusto ng one world government? Diba? World Health Organization, gusto nila alam na natin eh, sasabi sa Revelation eh. Tuloy ko lang, the Lord that given me knowledge, so yan si Jeremiah. Ngayon, last, babalik tayo sa lingkod ng Diyos. Again, reflect nyo yung sarili nyo dito. I hope lahat tayo gusto maglingkod sa Diyos. Iba-ibang level yan. So sana mataas na level ba? Ito na ngayon si Jeremiah, which is, mapansin nyo, sino yung kinukumpara sa kanya? But I was like a lamb or an ox. Okay? Hindi lang lamb. Anong pinagkapareho ng lamb and ox dito sa bagay na to, no? That is brought to the slaughter. Offering at papatayin, no? And I knew not that they had devices against me. Alam niyo, pag ito yung isa sa mga mahirap mararanasan no, paglingkod ka talaga ng Diyos eh. Kasi nga alam nila, hindi kayo yung friends tayo. Kumbaga collective ano yan eh. Kaya
Gagawa mo ako ng mabuti, gagawa mo mabuti kasi ginagawa ko ng mabuti. Tapos tayo lang. Maganda naman yung in a way. Tayo dapat ganun tayo, in a way. Pero pag lingkod ka kasi ng Diyos talaga, sa iba ka nakikinig eh. Patuloy no, kahit sa church. Meron akong sinabihan talaga ng matindi dito kasi may matinding ginawa naman talaga. Magagalit ka ba sa akin? Hindi dapat, di ba? Pero minsan, yan, pag karnal ka, magagalit ka ngayon. Kaya ngayon, isa sa mga naranasan ng totoong lingkod ng Diyos na hindi naranasan ng karamihan, yung pagkakaisang ka. Tindihan niyo ba yun? Papatayin na pala siya, hindi niyo pa alam. Yan, nangyari yan kay Paul, nangyari yan kay Jesus. Pansin niyo yun, consistent po yan kahit saan. Amen. Kahit ngayon po, kailan lang, balita ka, bigla na namamatay, malusog pa naman. Lalo na pag may, alam mo na, yung mga whistleblower, alam niyo whistleblower, may alam na something, di ba? At pag sinabi niya, nalalaman niya, mayroong malalakas sa gobyerno na mabubunyag, pwede mapahiya or makulong. Matas namamatay yun, pinapatay. Si Jeremiah ganon, sabi niya, hindi ko alam, ginagawa na palang patay, para siya ay patayin. Sabi niya, let us destroy the tree with the fruit thereof. Buti na lang, walang anak si Jeremiah, no? Wala siyang asawa eh. Pero still, gusto siyang patayin, pati lahat ng trace ng, katulad sa church natin, sinong pagpuputire ng demonyo dito sa church, sinong unahin niya, kung kaya niya? Sino? Yung pastor, di ba? Pati, pero gusto siya, saka kung kaya niya, kung iaalaw siya ng Diyos, pati kayo. Kasi yung finish ko, alam nyo na rin eh. Mawala man ako, tutuloy kayo sana. Amen? Pag galit na galit talaga yung demonyo, gusto lahat tayo kung kaya niya, obviously, nasa sa Diyos yan. Ganun ang gustong gawin kayo, Jeremiah. Hindi madalas ko nakakwento sa inyo eh. Let us cut him off from the land of the living. Yun na nga yun. Talagang gusto niya patayin kasi aalisin siya sa mga buhay eh. And his name may be no more remembered. Puso ngayon yung mga kwento na lang, di ba? Pag ingat daw kayo, baka masagasaan kayo, may kwento na lang kayo. Ay, buti pa, may kukwento. Ito ayaw, pati kwento ayaw eh. Galit na galit yung mga to. Kaya nag-iisip yan kung paano sisirain yung likod ng Diyos. But O Lord of hosts, thou judge, ito na. Ano magagawa natin? Basta ang hirap pa ng, basta kaya ayaw maglingkod sa Diyos, napakahirap naman. Pagkakaisaan ka. Eh, minsan kahit mga bata, alam nyo, di ba? Kampihan tayo. Uy, sinumbong tayo ni ano. Ganito gawin natin dyan, di ba? Alam nyo na yun eh. Kaya iba kayo matatakot. O sige na nga, hindi ko na susumbong. Tama, hindi. O ganun din sa mga matatanda. Anong gagawin mo? Wala akong magagawa dyan, meron. Anong gagawin mo? Ito, ginawa ni Jeremiah. Ano sabi niya? Nag-pray siya, but, O Lord of hosts, thou judgest righteously. Alam niya na hindi yung pag-judge sa kanya, ng ibang tao hindi tama eh. Naglilingkod lang siya, sinabi lang ng Diyos eh. Ba't siya yung pupuntiryahin? Kasi ganyan yung mga yan. Okay, kaya ang lalapitan na lang yan, Diyos Lord, ikaw nakakaalam. Kaya ang point dito, the purity of God's servant. Nakita yung purity ni Jeremiah. Wala naman siya ginagawa kundi yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. And the punishment to those his persecutors. Anong mangyayari sa mga persecutor na to? Malamang mas marami yan. Nagkakaisa yan. Tapos kakausapin yung mayo, kakausapin yung ano. Kaya sabi ni Jeremiah, ito yung title natin, let me see thy vengeance on them. Ito mga, naalala ko na si Tanchi na naman. Parang pinapalabas siya, ako yung mabuti, yung rapist na yan, pinapatawad ko na yan. Woo! Napakabuti niya. Hindi, sabi ni Jeremiah, na tunay na lingkod ng Diyos at puro. Sabi niya, Lord, iganti mo ako dyan. Loko-loko itong mga to. Kaya inapangalalan ko sila, paano yung punta sa impyerno, ako yung pupuntiryahin, mapatayin ako. Anong klase ba ito? Kaya sinabi niya, Lord, ganti mo ako. Minsan ganyan tayo, amen? Hindi lagi kung kaya pang tiyagain, chinismis ka lang naman, huwag mo nang papatay sa Diyos, huwag naman ganun.
Pero kung dinadamay na yung pamilya mo, amen? Yung sakto lang. May mga ganyan po magplano yan, yung mga yan. Kaya nga yung isang pastor na kilala natin, pati pamilya niya tinira eh. Kumbaga, alam niyo yung mga anak niya, mahal niya yun. Nabulungan siguro, naging karnal. Ginawa niya, kinalaban yung tatay nila. Magkano katindi yun? Kasi nga, pag ikaw yung tatay, yung anak mo, nagalit sa'yo dahil sa kagawa ng demonyo, tsaka yung magagalit ka talaga doon. Kasi Jeremiah sabi, ganti mo ako dito, Lord. Gusto ko makita ko pati. Tindi, no? Ay, sama mo naman. Si Jeremiah yan eh. Siyempre tayo gusto natin makita yun, amen? Hindi dahil masama tayo, pero para talagang masama, loko-loko. Gusto kong makita ko, Lord, para ma-encourage ako, matuto ako, bumuri ako sa Diyos. Yung ibang tao, nakita din. Example, kunwari, si Rain, ginawa na akong kunwari lang, ha? Ginawa na akong masama ni Rain. Tapos, ginanti ako ng Diyos. Kunwari, napilayan siya. Kunwari lang. Gusto ko bang makita yun o hindi ko na nakita? Nasaan na ba si Rain? Wala na. Siguro pinalsahan ng Diyos yun. Mas gusto ko nakita yun para kasi lalo ako magtitiwala sa Diyos. Amen? Hindi ganun si Rain, ha? Kunwari lang. Tapos sa Bible po yun. Kaya yung title natin yung, ano yan? Let me see thy vengeance on them. Tsaka mapapupurihan din ng Diyos pag ganun, di ba? Kasi alam mo, lalo, wala kang kayang gawin. Di ba? Kunwari, si Duterte, salamat dun. Answered prayer ako dun, eh. Chinichismis ngayon, nakawala na raw, di ba pala? Akala ko talaga, nakawala na, naasar ako, eh. Di ba? Sige, Lord, ang yabang yan, eh. Sana makita ng tao ang ganun ginawa niya. Amen? Amen. Next turn, si Marcos naman. Amen? Sino pa ba? Si Trump, lahat yan, sana, ganyan, eh. Sino ba? Si Kibuloy. Walang balita kay Kibuloy. Sana si Soriano, patay na pala. Sino? Daniel Raso, si Pope, yan. Si Pope sana, nagkaketong sana, no? For unto thee have I revealed my cause. Ano yung sabihin nun? Alam mo, ganito nga yung sabi ko sa'yo, hindi ka pwedeng carnal lang sa Diyos, ha? Lord, inagawan ako ng crush na, no? Lord, sana madapa, Pag yung dahilan mo, bakit gusto mo mapasama siya, kasi pang sarili mo lang, hindi papakinggan ng Diyos yun. Ito yung tinitingnan niya, ha? For unto thee have I revealed my cause. Lord, sa iyo ko nang pinakita, alam mo na kaya ko hinihingi ito, hindi naman pang sarili ko lang. Hindi niyo ba yun? So kung sakaling gagawin nyo yan, siguraduhin mo na, kasi papaalam, magpe-pray ka sa Diyos, tapos alam niya lahat, eh. Tapos, kaya mo lang pala gusto siyang, kunwari, politika, si Mayor, kasi ikaw pala yung kakandidato. Lord, patayin mo si Mayor para ako'y manalo. Ha? Yari ka rin sa Diyos. Siguraduhin mo wag ganun. Okay? Alam niyo na equivalent yan sa inyong buhay. Last. Hindi pala. Therefore, the say the Lord, ito na. Itong mga loko-loko, ha? Kaya pansinin nyo, ano yung Anatot? Familiar ba kayo sa Anatot? Anong lugar yan? Tingnan natin sa chapter 1. Saan galing si Jeremiah? The words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests that were in Anatot, in the land of Benjamin. Yan pala yung lugar niya mismo. So may nag-persecute sa kanya, yung mga kababayan niya pa. Gano'ng kasakit yun? Gano'n na gano'n din si Jesus, eh. Amen? Amen. Kaya sabi ng Diyos, galit din ng Diyos dito sa mga to. At dininig niya, panalangin ni Jeremiah, Lord, itong mga to, ito yung unang dapat nakakal. Mga priest po yan, eh. Priest sila, eh. Kasi ito pa yung mga gusto siyang patayin. Kaya sabi dito, therefore, thus saith the Lord, the man of Anatot, that seek thy life. Okay, yung duda pa kayong, papatayin talaga siya. Gusto siyang patayin. At pag binasa niyo pa yung, di ba, yung kwento ni Jeremiah, talagang literal. Si King Zedekiah, nilagay siya sa kulungan. Ilang beses, paulit-ulit siya doon. Kulong, laya, kulong. Hindi, yung pinakamatindi sa dungeon. Sa ilalim ng mabaho pa, parang ganun, imburnal. So, mautuwa ka ba doon? Pag ikaw yung ganun?
Naalala ko si Dikaya. Kasi alam nila, lingkod talaga ng Diyos to eh. May panahon pa na papakita na ano, kaya nagtatanong ako sa iyo. Kaya hindi ko papaalam sa kanila. Kasi mga pastor, ganyan din eh. Therefore, thus saith the Lord of hosts, behold, I will punish them. Ayun na. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong mainggit, huwag tayong ma-intimidate. Ay, naku, kakampihan nila ako, pagkakampihan na. Yari sila sa Diyos. And the young man shall die by the sword. Yung nangyari, exactly nangyari kay Jeremiah. Gusto siyang papatay, ang yayabang niyan, sinunog pa yung kanyang sinulat. Silang mamatay ngayon. Yung mga anak ng Zedekiah, binulag si Zedekiah. Tama ba? Si Zedekiah, di ba? Binulag. Bago siya bulagin, pinatay sa harapan niya yung mga anak niya. Kasi inano nila kung sinong i-offend nila, si Jeremiah pa. Nakita niya po yun. Kaya maniwala kayo, takot din sa atin yung mga yan. Ramdam po nila yan. Pag ikaw, tunay ka, ramdam nila yan. Kaya huwag ka matatakot. Dare yan, dare. Sige nga, dare. Ramdam po nila yan. Ito na nga. Ang ginawa, sabi, papatayin ko yung mga anak niyong bata, yung kanyang mga mas maliliit pa, mamatay sa famine. Nangyari nga exactly yan. And there shall be no remnant of them. Ubos sila. Ngayon yung Judah may mga natira. Kwento, alam niyo yung Bible niyo, di ba? May natira, pumunta sa Egypt, pinatay din doon. May natira pa rin. Yung mga pumunta sa Babylon. Okay? Yung sumunod. For I will bring evil upon the men of Anatot even the year of their visitation. So, yun na. Saan title natin ulit? Let me see thy vengeance. Title, retribution against the persecutor of God's servant. So, again, para sa atin yan, kung tayo matakot, gaganti tayo ng Diyos kung sakali. Huwag mo unahan ng Diyos. Amen? Siguraduhin mong alam mo yung kalooban ng Diyos, gawin mo yung dapat magawa. Pag ikaw yung talagang pinunteriya ka pa, lingkod ka rin ng Diyos, may paglalagyan yung mga yan. Amen? So, yun, kung hanggat kaya natin ilapit sila sa Diyos, di ba? May panahon din dito si Moses at si Jeremiah, awang-awa siya sa mga tao eh. Alam niya mangyayari yun, ganun din tayo. Huwag naman nating ipain agad sila na, bahala ka agad. Huwag naman ganun agad. Amen? Ang gusto kong sabihin. Yun. So, sana ma-appreciate din natin yung mga tunay na lingkod ng Diyos. Huwag nating offend. Amen? Huwag nating persecute. Dapat nga, tulungan pa natin. Amen? Amen. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. Panginoon, I pray na nakikilala namin si Jeremiah, lalo namin siyang ngaan at gayahin, Panginoon. At kayo naman ang talagang originally banal at mabuti. But makita din namin, mga tao rin po ito, Lord, nalingkod nyo lang. Si Jeremiah, medyo bata pa nga siya nag-umpisa. So kami po ay dapat maglingkod din sa inyo, Lord. Nung sakali, Panginoon, may mga pagsubok, especially ganito, Lord, mga threats, Panginoon, sa aming buhay or ano man yan, opportunities, Panginoon. Minsan ayaw kami kaibiganin, ano man yung Panginoon pinapanakot sa amin, Panginoon. I pray na mas lalo kami magtiwala sa inyo. Kung anong pwede nila at kaya nilang alisid sa amin, kaya nyo ibalik po yan, tenfold, ano man. Kaya lingkod lamang kami lahat kung makilala namin kayo, Lord, ng gusto, ng mga kabataan, Panginoon, magtiwala sa inyo. At gawin na lang yung aming dapat gawin. Alamin namin yung dapat namin gawin. Gawin ito, Lord. Maganda na kami. Mga bagay pa rin, Panginoon. Yung panahon na hindi namin sigurado nung kalalabasan dito, Lord. Maganda kami nagtiwala sa inyo, Lord. Tulad Jeremiah. Kayo po ang nagsalbali sa kanya bandang huli. Makita namin sarili na sa kanya. So, lambong, Lord. Kaya kayo po ang mamuli. Magpaprotect sa bawat isa. So, we pray for our anniversary, Panginoon. Ang inaalala namin to, Lord, ng mga nakalipas na taon na nagtapat kayo sa amin, Panginoon, ng mga kapatid. I pray na palayin yung bawat isa, lalong mahalin ninyong gawain at ang salita, Panginoon. Kaya po, Lord, kayo mag-ingat sa bawat isa, kayo malalating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.